I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Naku po, ito si Cubeta. Alam niyo yung ginawa niya? Tinira naman talaga niya si Secretary DOJ Remulla, mga kababayan. Bakit kanyo? Nako, kitang-kita naman talaga. Oo, ayaw niya na magiging ombudsman si Secretary Remulla. Anong ginawa niya? Ito, basahin po natin mga kababayan. Ano po ang sinabi dito? Ayan, masang Pilipino. Alam niyo, pinagtutulungan nila ngayon. Si Secretary Remulla. Ito, bid ni Boyeng Remullas sa pagka-ombudsman, hinarang ni Senator Marcolita. Kundi ka ba naman gunggong? Bakit nga ba takot na takot sila? Bakit si Secretary Remulla? Nakafocus sila. Bakit hinaharang nila? Ano ba ang problema itong mga DDS na ito? Takot kayo dahil walang sinasanto si Secretary Remulla? Well, karapatan niya po yun kung siya po ang magiging halal bilang ombudsman. Natural. Kailangan niya po magtrabaho. Diba? Alam nga naman nakaupo siya tulad ng ginawa ni Marites. Hindi naman po pwede yun. Ano yun? Thank you na lang? Pabor-pabor na lang? Ay, hindi po uso dito yan sa Pangulong Marcos Jr. Kailan magtrabaho? Di ba? Ano po ang use for being a ombudsman kung hindi ka kikilos? Kasi itong mga detective black na ito, ang gusto nila laging pabor. Di ba? Sa mga hanay nila na wag imbestigahin, pabayaan na lang. Tulad ng ginagawa ni Dugas. Thank you very much na lang. Ginawa niya kay Kibulok. Di ba? Hindi, ayaw niya makasuhan. Pero nung dumating ang Marcos administrasyon, wala, kulungan ang bagsak. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Hinarang ni Senator Rodríguez Marcolita ang ambisyon ni Justice Secretary Boyeng Remulla na maupo bilang ombudsman sa kanyang sinumpaang oposisyon na inihain sa Judicial and Bar Council, GBZ. Ginit ni Marcolita na hindi pasado si Remulla sa pamantayan ng husay sa batas at integridad, lalo na matapos ang ilang kontrobersyal na pahayag nito. Ayan dagdag pa ng senador, malinaw na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, ang pagtungo ni Remulla sa komento ni Senator Erwin Tulfo na binding the law. May explain dyan si Secretary Remulla. Kasi ito si Marcolita. Ito si Marcolita, gusto niya siya lagi ang masusunod. Siya lagi ang tama, wala siyang mali, 'di ba? Wala naman hindi mo naman pwedeng hindi sundan ang ang batas. Siyempre, bawal naman 'yun, 'di ba? Yung binding the law na sinasabi niya. Kasi ang punto kasi nila dito is ang tinig ng taong bayan ang mas higit na dapat din pakinggan. Minsan kasi hindi na rin nagiget ni Marcolita ang totoong ibig sabihin kung ano po ang punto ng sinasabi ni Congressman Erwin Tulfo, di ba? Mahabang pagpaliwanag yan mga kababayan. But anyway, so dahil dito mga bes, ayan, hinarangan ang kanyang pagiging ombudsman. Di ba? Correct me if I'm wrong. Di ba? Si PBBM ang mas higit na magdesisyon kung sino po ang ilalagay niya. Kumbaga dagdag points na lang ang komento ng mga nag-i-interview diyan po sa JBC na yan. Di ba? Dagdag points na lang, pero ang mas higit ang talagang may karapatan na pumili si Pangulong Marcos Jr. For sure, ito si Secretary Remulla ang nakuha niyang score ito, kahit hindi ko makita. Sa akin lamang mga kababayan, mataas. Di ba? Pag mataas ang score nito nakuha, sigurado dagdag points na yung pagpili ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya. Di ba? Who knows? Ganun. So, dahil diyan, kayo mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Bakit nga ba takot na takot sila?
'Di ba? Ayaw nila kay Secretary Remulla. What if kung hindi naman talaga siya ang maging ombudsman, kung iba ang pipiliin ni PBBM na ombudsman, ha? Paano yan kung mas matindi pala yun ang pinili, ha? Mas mabangis. Sampa ng kaso ang lahat. Di kulilat lalo si Cubita ngayon. Di ba? Baka magulat siya na, wah, parang mas matindi pala ito kay si Secretary Remulla. O I hope gano'n, ano? So dahil dyan mga bes, hindi po lang si Marcolita ang nagsampa ng mga ng ganitong klaseng paghaharang, no? Hindi lang si Marcolita ang humarang dyan sa pagiging ombudsman ni Secretary Remulla. Mayroon pa iba. Ito, pakita ko sa inyo. O ayan, sabi ng Billionaire News Channel, pinagtutulungan si Secretary Remulla. Just in, Attorney Israelito Torion files a disbarment case against SOG. Agay. Yeah, Jesus Crispin Remulla and Defense Secretary Gibo Chidoro, DOJ Secretary Felix T. and Prosecutor General Richard Padulun. The case refers to former President Rodrigo Duterte detention in The Hague. Uy, pungas kayo, 'di ba? Magfa-file kayo ng ganyan, 'di ba, for disbarment. Laban kay Secretary Remulla at Secretary Gibo. Bakit sinali yung Secretary Gibo? Dahil alam nyo, baka may planong tatakbo sa 2028 yan. Agay. Inumpisahan nyo na, yan, si Torion. Pinagtutulungan nila si Secretary Remulla. Jesus. Mga utak tayo talaga to. Diba? Paano yun mga bes mahaharang? Paano po mahaharang yan kung mismo na ang ombudsman, kasalukuyang OIC ng ombudsman ay binigyan ng clearance si Secretary Remulla? Ano yun? Di ba nakakuha siya ng clearance galing sa ombudsman? So means, kasama na sa listahan. Mga ungas talaga ito, tulad ng sinasabi ko, sa nakikita ko naman sa GBC, yung mga nag-i-interview, in my own thinking lamang mga kababayan, hindi ko man nakita ang score, pero parang ang taas ang ibinigay kay Secretary Remulla. Ito parang prediction ko lamang sa aking sarili. So, siyempre, pag mataas ang score na ibinigay kay Secretary Remulla than the others, natural ang Pangulo. Plus points na yun. Na, matik na. Siya talagang ihahalal bilang ombudsman. Ano naman magagawa itong mga to? Kung nabigyan na ng clearance si Secretary Remulla, nakasama na sa listahan for the ombudsman. Ngayon, parang, kumbaga, inusisa pa nga ngayon, pinag-aralan pa nila mabuti. I don't know kung nasa lamesa na ng Pangulo. Hindi ko alam. Sabi po ni Secretary de Lima dito, mga kababayan, ito, panoorin na. Basahin po natin, bago yung isa, na nagsampa ng kaso laban din kay, Secretary Remulla, hinarang. Ito. Sabi po ni Secretary de Lima dito, mga kababayan, Secretary, dating Secretary ng DOJ kasi ito ibig sabihin, Congressman de Lima. Sabi po dito ng Manila Standard, mga besa. Ayan ito, sabi dito. Ayan. House Deputy Minority Leader Laila de Lima urged the Judicial and Bar Council, GBZ, and President Marcos to expedite the selection of the next ombudsman, which has remained pending since former ombudsman Samuel Martires retired on July 27. Ayan De Lima urged speedy appointments of new ombudsman. Ayan kumbaga si Madam De Lima urged sa mabilisang pag-appoints ng bagong ombudsman. Kahapon po yan niya pinost. Oo nga naman, So I think anytime from now, palalaman po natin sino ang ihalal bilang ombudsman. Sana po si Secretary Buying na lang, no? So dahil dito mga kababayan, eto pa yung nagsampa ng kaso or hinarang ang pagiging pag-ombudsman ni Secretary Remulla.
Oh, ito pa, sabi ng Global Mirror, Global Daily Mirror, agree. Ayan o, Basti files disbarment case versus Boyeng Gibo over PRRD arrest. Eh di ba yan din ang finals nila nung nakaraan, pero dinismiss ng kasalukuyang OIC ng ombudsman, no. Kaya nga binigyan sa ng clearance si Secra Remulla. Ibig sabihin sure na. O di ba? Nakasama na sa listahan. O tapos ito na naman. Mga siraulo talaga itong mga dutay na ito. Bakit takot na takot sila kay kay Secretary Remulla? At saka yung paghuli kay Digong, yun, legal yun. Wala naman siraulo na ulihin mo yung dating pangulo na illegal. Excuse me. Oh, puro political motivated itong ginagawa nila. Sinali si Secretary Gibo, tatakbo sa 2028. O, inagahan nilang sirain Mahilig kasi itong mga Duterte na ito, manira ng kapwa, mga kababayan. Yan ang pag-uugali ang mayroon sa kanila Totoo yun. O, ito pa, Basti Files Disbarment Case versus Boyeng Gibo to others by Ronald, acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte on Thursday, October 2, today, 2025, filed a disbarment complaint before the Supreme Court, AC, against Department of Justice. Ayan, Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, Department of National Defense, Secretary Gibo Chidoro, DOJ Undersecretary Nicolas T., and Prosecutor General Richard Padulun, in relation to arrest and for transfer of his father, former President Rodrigo Duterte, to the International Criminal Court. Ay utot nyo. Bago inuli yan, pinag-aralan mabuti. No? Siyempre, through Interpol. Yun lang naman ang participation natin. Alalahanin nyo, kaso ni Digong ito, 2017. Kaya out na si PBBM dyan. Wala nang pake. Ayan. So, yun, mga bes. In a Bush interview, Duterte's legal counsel, attorney Israelito Torion, said that alleged kidnapping and explosion of the 80-years-old ex-leader to the ICC in The Hague, Netherlands, prompted his family to lodge a case versus this lawyer who happened to be high official of the land. Utot nyo. Paano nyo masasabi na kinidnap yan? Madalas kayo doon sa The Hague. Mga luko-luko. Diba? Kinidnap mo ba yung isang tao, isang dating pangulo, kaharap yung misis niya at yung anak niya, tapos ang daming mga abogado sa kapaligid niya, tapos nakapublic pa, ika nga naka-live. Ano yun? Kidnap ba yun? Samantalang nakitang-kita natin live, nung panahon na yan, nung March na 11, live yun Yun ba kidnap? Tapos ang dami pang sundalo. Loko-loko talaga itong mga Duterte kampo na ito. So, yun mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more.